ngayong gabi po, ang pag-aaralan po natin basically ay iikot sa isang talata sa Galatians. Ito po ay famous sa Galatians. Nakatala po ito sa chapter 2, verse 20 ng Galatians. Sa session po ito ay susubukan po natin pag-aralan yon, yung talatang iyan. Tapos connecting it with Romans chapter 6, yung mga sinabi ni Paul doon. Alam niyo po, sa mga nag-aaral ng Bible, yung mga theologians, ang Galatians po at ang Romans, Book of Romans, iisa lang pong author niyan, si Paul, and they're actually directly connected when it comes to teaching and theology, especially when it comes to yung ating pong pinag-uusapan. When it comes to our position and salvation or victory that we actually got from the Lord Jesus Christ. So, aaralin ho natin ganyan. Galatians chapter 2 verse 20. Ngayon po, yung ating pong pamagat ay actually Life in the Spirit series tayo. This time, Life in the Spirit, Victory in Christ. I-share ko po sa inyo yung ating slides. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya na sinasabi nilang sila ay mananampalataya, nag-aaral ng salita ng Diyos, at marami silang gustong maabot bilang Kristiyano. Kaya lang, yung mga basic na katotohanan pagdating sa kaligtasan at sa kanilang katatayuan bilang Kristiyano, pag hindi yan lubos na naintindihan, yung pagnanais natin na mabuhay ng may tagumpay, parang nahihirapan tayo. So, kailangan natin maintindihan ng malinaw na malinaw kung sino talaga tayo kay Kristo at ano ang nangyari nung tayo ay nakipagkaisa sa Kanya. Napakahalaga ng talatang Galatians chapter 2 verse 20 kasi dito maiintindihan natin ng lubos yung mga katotohanan ito. Okay, basahin ko po sa inyo ang Galatians chapter 2 verse 20, and this is in NLT, New Living Translation. Sabi rito ni Paul, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me." Kung mapapansin niyo po, dito ay may mga katotohanan na sinasabi si Pablo na nangyari sa kanya. Meaning to say, nangyari ito sa kanya at ang pagkakalagay niya sa tense ay past tense. Sa ibang translation, ang pagkakasabi niya, I have been crucified. Pero I like this translation much dito sa New Living Translation kasi sabi rito, my old self. Yung dating ako, sabi rito, has been crucified. Yung dating ako ay ipinako ng kasama ni Kristo. At dahil dyan, hindi na yung lumang pagkatao ko ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Kaya ngayon, sabi niya, ang pamumuhay ko ngayon ay pamumuhay na may pagtitiwala sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibinigay ang kanyang buhay sa akin. Ngayon, para mabuhay tayo na may tagumpay, may mga bagay tayong kailangan maintindihan galing sa talatang ito. Unahin po muna natin. Okay. Una, kailangan nating maintindihan yan, yung tinatawag na authority of the cross. Yung kapangyarihan na nagmumula doon sa cross. When we say cross, hindi yung imahe na cross, kundi yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Takuan niyo po. So, we have to understand first the authority of the cross in order for us to live a victorious life. Ano daw yung authority ng cross? Sabi ni Paul sa verse 20, yung first part, sabi niya, I am crucified with Christ.
ako ay napakong kasama ni Kristo. Nakuha nyo? Kapag ang isang tao, isang mananampalataya ay sumampalataya kay Kristo, ang kanyang pananampalataya ay inilalagay niya sa kanyang tagapagligtas na si Jesus. Nakuha nyo po? Ngayon, dahil doon, ayan, immediately, instantaneous. Kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo Jesus, lahat ng kanyang kasalanan ay pinatatawad na. At hindi lang yun, pinapalaya siya sa lahat ng kaparusahan sa kasalanan. Kasi nga, may nagbayad na ng kanyang kasalanan at yun ay ang Panginoon Kristo. Nakuha nyo? So, immediately, tayo ay pinatatawad sa ating kasalanan, pinalalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano ba yung kapangyarihan ng kasalanan? Yung yung consequence, yung pagbabayaran natin pag tayo ay namatay. Pero ang isang mananampalataya, kapag nagsuko na siya ng buhay sa Panginoon, ikinukonsidera siya na namatay na kasama ni Jesus. We are identified actually to the death of Jesus on the cross. At dahil doon, sinasabi na yung ating mga kasalanan, immediately, the moment you trusted in Jesus, the moment you accept Him as your Lord and Savior, all of your sins are paid. And you are actually freed from the power of sin. Ayun ang sinasabi. That's the authority of the cross. Yung kapangyarihan ng krus, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay nagpapawalang sala sa lahat ng sumasampalataya at nagpapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Meaning to say, yung kasalanan na may control sa atin dati, tinatanggalan na ng kapangyarihan. Nakuha niyo po? Tinatanggalan na siya ng kapangyarihan. So, may tatlong realidad actually na dapat nating maintindihan dito. Una, ito, letter A. Yung pagkapako ni Kristo Jesus ay isang katotohanan. Crucifixion with Christ is a spiritual reality. Yung pagkapako ni Kristo, nakasama tayo, hindi ito isang kwento o isang suggestion lang. This is a fact. This is a spiritual reality. Romans chapter 6 verse 6 actually may nakalagay doon, knowing this, no? Knowing this, that our old man was crucified with Him. Yung dating pagkatao ko, yung lumang June, nung ako ay sumampalataya kay Kristo, kahit yung ginawa ni Kristo ay more than 2,000 years ago, may epekto yon sa kalagayan ko ngayon. Nakuha nyo? May epekto yon sa kalagayan ko ngayon dahil nga doon sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ni Kristo Jesus, lahat ng kasalanan. Ngayon, the moment na ako ay sumampalataya o ang isang tayo sumampalataya, automatic na identify siya. Nagiging katotohanan na siya ay napako na kasama ni Kristo. Now, let me read this. This affirms that our former sinful nature, our old self, inherited from Adam, was spiritually crucified alongside with Christ. Anong ibig sabihin nun? Yung dati kong pagkatao, yung makasalanan kong pagkatao, yung sinful nature na naman ako kay Adan, yun yung ipinako kasama ni Kristo. So this means a definitive break from our past life dominated by sin, marking a transformative moment in our union with Christ. Ano ibig sabihin nun? Dahil doon, yung aking lumang pagkatao ay namatay na, wala na akong obligasyon, wala nang kapangyarihan sa akin yung kasalanan. Pwede ko nang piliin na hindi magkasala o sundin yung laman o ang mundo o ang tukso
para magkasala. May kapangyarihan na ako. Dati wala eh. Ang illustration daw niyan ay parang ganito. Halimbawa, kayo ay umuupa sa isang apartment. Sa apartment na yon ay merong isang matanda na masungit, na stricto, na binabayaran nyo buwan-buwan kasi nga umuupa kayo doon sa apartment na yon. At itong matandang to, dahil sa kanya yung apartment, minsan feeling niya, diba, anytime gusto niya pumasok doon sa apartment nyo, pumapasok siya at sinisita niya lahat ng ginagawa niyo kasi nakaupa kayo sa kanya. Siya yung may-ari ng apartment. Pero isang araw, binenta niya o may bumili ng apartment niya. May bagong may-ari, isang batang lalaki, mabait, mahusay makisama, at siya na yung may-ari ng apartment. Kaya lang yung matanda nakatira sa tabi ng apartment nyo. May mga times, lalapit siya sa inyo. At dahil nakasanayan niyang kayo ay sisitahin pa rin kayo. Pero ang totoo, dahil hindi na siyang may-ari ng apartment, wala na siyang authority sa inyo. Hindi siya may-ari ng apartment binili niyo yung apartment. So pwede niyo na sabihin, pasensya ka na, kahit pasabihin mo yan, hindi na ikaw yung may-ari ng bagong apartment. And so therefore, hindi na kita kailangang sundin. Nakuha niyo? Parang ganun din ang nangyari sa atin nung tayo ay tumanggap kay Kristo. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus, yung dati nating pagkatao, yung lumang pagkatao, namatay ng kasama ni Kristo. Ngayon, meron ng bagong buhay sa atin. Kaya lang, magkaminsan, yung dating pagkatao bumabalik at sasabihin, ganito ang gawin mo ulit. Ngayon, dati, wala tayong kapangyarihang pigilin yung yung matanda dati, kumbaga. Kasi siya may-ari ng apartment Pero ngayon, pwede na nating sabihin na hindi na pwede. Yung mga sinasabi nyo, hindi ko na kailangang sundin sapagkat di na ikaw ang may-ari. Ganon din sa ating katawan. Yung tukso, yung laman, yung kasalanan, pwede nating sabihin na hindi ko na kailangan gawin yan kasi may bago ng may pag-aari ng aking buhay at yun ay si Kristo. And that is a spiritual reality. Hindi na natin kailangan paglingkuran yung kasalanan, yung paggawa ng kasalanan, yung tukso, pwede na nating ayawan yan kasi dati hindi Nasusunod natin, sinusunod. Ngayon meron tayong kapangyarihan na i-repel siya at sabihin ayaw ko. Bakit? Kasi nga, ang buhay kong ito, yung dating ako ay namatay ng kasama ni Kristo. So, the crucifixion with Christ is a spiritual reality. Now, hindi lang siya spiritual reality, meron siyang purpose. The crucifixion of Christ has a purpose. Ano daw yung purpose? Basahin natin. That the body of sin might be destroyed. Ano daw ang purpose nung pagkapako natin kasama ni Kristo? Para daw yung katawan na nagiging kasangkapan sa kasalanan ay masira na yun. Yung dating gustong-gusto ng kasalanan. Here, destroyed implies rendering sin powerless or inoperative in our lives. Ang ibig daw sabihin nun, ng salitang destroyed, yung sin is destroyed in our lives, meaning, wala siyang kapangyarihan pang gumalaw sa atin. Powerless na siya or inoperative. Meaning to say, hindi na siya makaka-operate sa buhay natin. And that is because of Christ's crucifixion. The dominion of sin over us is nullified. Ano daw? Dati sakop tayo, under tayo, nasa dominion tayo ng kasalanan. Pero ngayon, hindi na tayo sakop. So, wala na tayong obligasyon na magpasakop sa kasalanan. While sin's presence remain, its controlling power is broken, freeing us from being its slave.
Meaning to say, ang presensya ng kasalanan nandiyan pa rin, pero hindi na natin kailangan pang magpasakop doon o magpa-ilalim. Pwede na natin sabihin na itong kasalanan na ito, hindi na ito ang aking pamumuhay. Kasi nga, pinawalang sala tayo ni Kristo Jesus. Nung pinawalang sala tayo, sinira niya rin yung kapangyarihan ng kasalanan. Parang dati po, wala tayong magawa eh. Yung kanta na, gusto kong bumait pero di ko gumawa. Di ko magawa. Nang tayo po ay naging Kristiyano, hindi na ganun ang kanta natin. Gusto kong bumait at yun ang nais sa akin ng Panginoon. Hindi ko magawa. Kasi meron ng controlling power actually that God has given us. And that is actually the purpose nung pinatay ng Panginoon ang dating pagkatao natin, namatay na yung kapangyarihan na yun na nakatali tayo doon. Ngayon, etong pangatlo. Crucifixion with Christ leads to freedom from sin. That henceforth we should not serve sin emphasizes that the result of this spiritual crucifixion, believers are no longer compelled to obey sin's dictates. Instead, we are empowered to choose righteousness, living under God's grace rather than sin's tyranny. This freedom enables us to serve God wholeheartedly, reflecting our new identity in Christ. Ano daw? Yung pagkapako natin kasama ni Kristo, nagdudulot sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Sa pagsunod sa kasalanan. Hindi na natin kailangan sundin ang kasalanan. Pwede na natin sabihin, ayaw ko na sa kasalanan yan. At mangyayari yun kasi nga, tayo ay pinalaya sa kasalanan. Dati hindi eh. Dati hindi. Kahit gustuhin mong magpakabanal dati, hindi natin kaya kasi buhay na buhay yung lumang pagkatao na sa ating buhay. Pero dahil ngayon, nung na-identify tayo, napako tayong kasama ni Kristo, yung dating pagkataong yun ay namatay na. Ngayon, meron na tayong kakayahan na sabihin na hindi o susundin ang kasalanan. Samahan niyo po. Now, in summary, doon sa katotohanan na yun, ito ang gusto kong sabihin. The authority for living the victorious Christian life is the cross. Victory begins when we understand that victory is possible. Tagalogin natin. Yung kapangyarihan natin para mamuhay tayo ng may tagumpay ay nagsisimula doon sa katotohanan na tayo ay napako na kasama ni Kristo sa krus. So yung kapangyarihan ng krus, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pag naintindihan natin yon at naisa puso natin yon, ikaw at ako ay posibleng mabuhay ng may kalayaan sa kasalanan kasi alam natin na tayo ay patay na sa lumang pagkatao. When you understand that truth, victory is possible every day. I-appropriate ko lang yung dati kong pagkatao, yung dating June patay na, ako ay bago na. Patay na yung dating June, ang buhay ngayon na June ay yung bagong June. Okay. Now, pangalawang katotohanan that you and I need to understand, aside from the power of the cross, the authority that comes from the cross, is that number 2, the agent is the Holy Spirit. The agent is the Holy Spirit. Sabi ni Paul sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Ano daw nangyari? Nung namatay si Kristo, napako tayong kasama ni Kristo. So sino nabubuhay? Hindi na tayo kasi napako na ngayon dating pagkatao. Yung nabubuhay ngayon
ay si Kristo na sa bagong June. Christ lives in me. Paul said, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Galatians 4:6. Ano ang ginagawa? Pag sinabing Christ lives in me, actually that is the Spirit of Christ. That is the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit lives in the believers to accomplish two primary tasks. Tingnan natin kung ano yung two primary tasks. Number one, bakit nasa loob natin ang banal na Espiritu para i-accomplish yung dalawang bagay? Number one, ang una, the Holy Spirit counteracts our sin. Nakuha nyo? Ang banal na Espiritu Santo, actually, ang lumalaban upang ang kasalanan ay mapagpunyagian natin. Sabi, for the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. So, victory over sin and victory in service comes when we depend upon the Holy Spirit. So, ang tagumpay natin sa kasalanan at ang tagumpay natin sa ating mga paglilingkod, hindi nagmumula sa sarili nating lakas. Hindi nagmumula sa sarili kong disposition lang. Nagmumula yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. At yun ang dapat nating pagtiwalaan. When we depend upon Him, His power becomes my power. So, the Holy Spirit's power becomes my power, and that power counteracts the power of sin, so we do not sin. Nakuha niyo po? So, ayan ang una. Bakit may Holy Spirit sa atin? Yung Holy Spirit kasi yan ang lumalaban para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Meaning to say, sinasabihan na tayo uli ng old sinful nature na, gawin mo na to. Ngayon, meron tayong kapangyarihan sa loob natin nagsasabi, hindi mo na kailangan gawin yan. At may kakayahan kang magsabi na hindi. Okay. Nakikita niyo po itong aeroplano na nasa screen. Parang ganyan po. Ang aeroplano po, kung titingnan niyo po siya, ayan. Ang aeroplano po, tulad niyan, ay sobrang po yan, bigat, tonetoniladang po yan. Maraming mga taong nakasakay, may mga bagahe, pati po yung motor niyan, yung engine, at yung daw po niyan, yung gasolina. Sobrang napakataas ng octane. Tapos mala swimming pool daw po yan, sobrang dami ng gasolina. Ang sabi po ng gravity, itong gravity, law of gravity, nagsasabi na pag tumalon ka, halimbawa nasa second floor ka, ang sinasabi ng batas ng gravity, pag tumalon ka, babagsak ka pababa. Tama? Tama po ba? Yes. At hindi mo kayang i-counteract yun eh. Meaning to say, kahit pa sabihin ko na ang lakas-lakas ng pananampalataya ko, pag tumalon ako dito sa second floor na kinalalagyan ko, hindi ako babagsak. Hindi mangyayari yun. Kasi ang sinasabi ng gravity, pag ikaw ay tumalon, babagsak ka talaga. Babagsak ka. You will fall. And actually, that is the law of gravity. Parang ganun din po sa ang lumang pagkatao po natin, ang lumang pagkatao, kahit anong gawin mo, sinasabi na magkakasala ka talaga. Kahit anong gawin mo pagpapakabait, magkakasala ka talaga. Meaning to say, you will not be able to counteract the gravity. By your own self. Pero, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon Kristo, may bago na tayong pagkatao. Yung bago nating pagkatao ay nabubuhay sa banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu nasa atin at ang banal na Espiritu Santo ang nagbigay sa atin ng buhay. Ngayon, tayo ngayon ay meron ng kakayahan o kapangyarihan i-counteract yung gravity. How do you counteract the law of gravity? By another law. Ano yung law na ito? Aerodynamics. Ano yung aerodynamics? Ito yung sinasabi na pwede kang lumipad using the law of aerodynamics, at pag lumilipad ka, dinidefy mo ang law of gravity. Nakuha niyo po?
kailangan may panibagong batas. At ano yung batas na yun? Yung law of aerodynamics. Kaya po, itong eroplano po na ito nakakalipad. At habang siya po ay merong gasolina, nakakalipad po yan. At hindi siya bumabagsak dahil because of the law of aerodynamics. Nakuha niyo po. Basta meron siyang fuel, nandiyan ang engine niya, maayos ang lahat, lilipad po yan. Ngayon ang tanong ito, nawawala ba yung law of gravity? No. Nandiyan pa rin yung law of gravity. Meaning to say, ordinaryo, pag tumalon ka sa second floor, wala kang aerodynamics, babagsak ka pa rin. Pero, may panibago tayong law. Bilang mga mananampalataya, may Espiritu Santo na tayo sa ating puso. And so therefore, yung kasalanan na sinasabing, hindi, magkakasala ka lagi. Hindi na totoo sa atin. Meron ng panibagong batas na mas mataas at yun yung law of aerodynamics. And aerodynamics counteracts actually the law of gravity. So, the Holy Spirit counteracts the old sinful nature. Yung kasalanan natin. Yung makasalanang pagkatao natin, pag tayo ay namumuhay sa banal na spirito, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, nabubuhay tayo sa kalinga, patubay ng banal na spirito. Parang aerodynamics yun. Na kina-counteract niya yung gravity. And so therefore, pwede talaga tayong mabuhay ng may kabanalan at ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, meron tayong panibagong batas. At ano yun? Yun yung batas ng banal na spirito na nasa ating buhay. Nakuha niyo po? Kaya, napakahalaga ng katotohanan na tayo ay namatay na dati at nabuhay tayo kay Kristo. Ang ibig sabihin niyan, yung Espiritu Santo, yung banal na Espiritu, yung Espiritu ni Kristo ang nabubuhay sa atin. At dahil doon, may kapangyarihan tayo na magsabi sa kasalanan na hindi, mas mataas, mas matayog ang aking buhay dyan. Pwede ako mabuhay ng may kabanalan, na may katuwiran. Nakuha nyo? Ngayon, yung batas ba ng aerodynamics, sinasabi na wala na ang batas ng gravity? No, nandoon pa rin. Nandoon pa rin yung gravity. Pero dahil nabubuhay ka, doon sa banal na spirito, you are living above gravity. Naka nyo? Parang ganito po yan sa buhay natin. Sa buhay natin dito, pwede tayong mabuhay ng wala nang kasalanan. Hindi na tayo namubuhay para sa kasalanan. Pero ang ibig ba sabihin yan, wala nang kasalanan dito? Hindi ka na matutukso? No, nandiyan pa rin. Pero kailangan tayong magdesisyon na mabuhay sa patnubay ng banal na spirito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Pangalawa, the Holy Spirit conforms us to Christ. Sabi sa John chapter 16 verse 14, He will glorify me. Si Jesus ang nagsasalita. Sinasabi niya na ang banal na spirito, pag dumating siya sa atin, ang trabaho ng banal na spirito ay He will glorify. Pag sinabing glorify, He is going to point out, the Holy Spirit will point out to Jesus. Si Jesus ang namamagnify. Nakuha niyo? So the function of the Holy Spirit is to make Christ known, to display Him. But where is Christ to be made manifest? Where is He to be displayed? The answer is in and through the believer. Paano mag-glorify si Jesus ng banal na spirito? Sa pamamagitan ng mga mananampalataya sa ating buhay. Kaya tayo, ang ating buhay, when we are filled by the Holy Spirit, when we live according to the direction of the Holy Spirit, we become more like Christ. Christ-like, yun ang goal natin. Nakanyo? So, the Holy Spirit conforms us to Christ. Ginagawa tayo ng banal na Espiritu Santo na kawangis, kahalintulad, katulad na ni Kristo. At si Kristo ay naluluwalhati sa ating mga buhay. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the image from glory to glory, even as by the Spirit of
the Lord. So ano daw nangyayari? We are being changed. Tayo, ang ating pag-uugali, ang ating pagkatao na bago na, ay ginagawang kamukha ni Jesus. So kumusta tayo? Kamukha na ba tayo pagdating sa pagpipigil sa sarili? Kumusta na ba tayo? Nagiging kamukha na ba tayo ni Jesus pagdating sa ating mga pag-ibig sa ating kapwa? Okay, pangatlo, paano natin ma-access yung katotohanan ito? I've been crucified with Christ, yung authority of the cross. The life I live now, I live it, yun, yung the Spirit of Christ lives in me. Okay? Pangatlo, yung katotohanan na yun, yung authority ng cross, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay, ma-activate yun o ma-access natin by faith. Ano sabi ni Paul sa verse 20? The life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. You remember, di ba? I have been crucified with Christ. Now, Christ lives in me, the Holy Spirit, no? The Spirit of Christ. Pero paano daw na-access yun, yung ganong klaseng buhay? Sabi ni Paul, I live it by faith. So, faith appropriates what God provides. Ano ibig sabihin ng appropriates? Yung pananampalataya, parang yan ang kumukuha sa kung ano nang binigay ni God. Ano binigay sa atin ni God? Tagumpay. May tagumpay ka na, yung pananampalataya, yun yung kumukuha na pinagpapaging totoo mo na sa buhay mo. Totoo na yun, pero yung pananampalataya mo, yun yung nag-a-activate. Yun yung nag-a-access para maging totoo sa buhay natin yung sinabi na ni God na totoo. Okay, faith appropriates what God provides. What has God provided? Ano bang bigay ni Jesus? Victory over sin at the cross. Oh, may victory na pala ako. So, ano gagawin ko? So, you appropriate it. Meaning to say, sabihin mo na, may tagumpay na ako sa krus ng Kalbaryo, sa kasalanan na yan. So, therefore, ang kailangan kong gawin, i-act na lang ito because that has been provided already. Tama niyo? And, sabi rito, and the indwelling of the Holy Spirit to maintain that victory. Pero inyo, hindi lang tayo pinagtagumpay, kundi binigyan pa tayo ng Banal na Espiritu na nasa atin para yung tagumpay na yun manatili. Tama nyo? Kaya ang totoong mananampalataya talaga, nagkakamali pero hindi nananatili sa kanyang pagkakamali. Nandadapa pero hindi lumalangoy. Tama nyo? Pag nadapa, babangon siya, magpapatuloy, at mas greater glory pa. Tama nyo? Kasi nga, ang Banal na Espiritu Santo nasa atin. So, may tagumpay na tayong nakamit. Nung namatay si Kristo sa krus, ang kailangan na lang natin gawin, paniwalaan yon. At paniwalaan natin ang Banal na Espiritu Santo ay nasa atin upang tulungan tayo para manatili sa tagumpay na yon. Not just victory, but to maintain that victory. You know what? That victory can only be accessed by faith. Meaning to say, kung hindi mo paniniwalaan na ikaw ay pinatawad na ikaw ay nagtagumpay na, kung hindi ka naniniwala na ikaw hindi mo na kailangang sundin ang kasalanan sa buhay mo, sayang. Kasi nandun yung katotohanan. Ma-activate lang yun by faith when you start believing it and taking it by heart. You notice yung salitang believing, be, tsaka living. Ano ibig sabihin yun? Be. Maging ikaw na yun yung kung ano yung pinaniniwalaan mo. Living, ipamuhay mo na. Okay? So, ang pinaniniwalaan ko, pinatawad na ako sa kasalanan ko at hindi ko na kailangang mabuhay pa sa kasalanan ito. So, maging ganun na ako at ipapamuhay ko na yun araw-araw. Hindi ko na kailangang sundin yung layaw ng laman, hindi ko na kailangang sundin yung udyok ng laman, yung tukso at yung sinasabi ng mundo kasi nga mas mataas na ang batas na namamayani sa akin. Yung law of gravity, nandyan pa rin, yung tukso nandyan pa rin, pero meron tayong mas mataas na batas, yung law of aerodynamics. So we can fly, we can defy, we can counteract
Thus, the law of sin because of the law of the Spirit. Parang yung sinasabi ko kanina, the law of gravity versus the law of aerodynamics. Nakaya niyo po? So, that's the truth. 2 Peter 1:3 says, according to His divine power, He has given us all things that pertains unto life and godliness. Ano sinasabi dito ni Pedro? Sabi ay daw sa kanyang kapangyarihan, napakatayog na kapangyarihan, napakataas na kapangyarihan. Yung ginamit po ito, given. He has given. Past perfect tense. Ano ibig sabihin? Binigay na. Ano daw ang binigay? All things. Lahat ng ng kailangan natin pertaining to life and godliness. Sabi, binigay na daw sa atin na yung lahat natin kailangan para mabuhay ng may kabanalan, may katuwiran, may pagsunod sa Panginoon. Nasa atin na yun. Kailangan lang natin, you have to be and you have to live it. So, believe it. Nakanya po. Ayan ang sinasabi ng salita. 2 Corinthians 12:9, Jesus said to Paul, sabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. Jesus did not say my grace might be or would be sufficient. Di ba? Hindi sinabi ni Jesus na baka yung grace ko, baka sakali. Siguro, walang ganun eh. Kundi sinasabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. He said, my grace is sufficient for you, meaning, all we need to do is to i-access lang natin ang kanyang all-sufficient grace through faith. I-access lang natin. So how do we access? How do we access God's grace? By continuously what? Continuously living according to the leading of the Holy Spirit. And how can you be led by the Holy Spirit? Meditating on the Word of God and prayer. Nakanya niyo po. Napansin ko nga yan. Pag yung panalangin mahina na, at saka yung pagbabasa ng Biblia, doon nagsisimula na parang magduda ako, o kaya mag-alala, o kaya makalimutan yung pangako ng Panginoon. Meaning to say, that's the time actually that I forget to access the all-sufficient grace of God. So, how am I going to access the all-sufficient grace of God? By reminding myself through daily, we call it spiritual discipline. Reading the Bible, praying every day, and of course, your personal conversation or relationship with God. So, ito yung ilang mga paalala sa atin. So, when you are tempted to sin, kung ikaw daw, kung tayo ay parang natutukso na magkasala, ang kailangan natin ay i-appropriate yung holiness ni Christ. So, sasabihin natin, Lord, tinutukso ako ngayon. Lord, your holiness, Lord, your holiness, I appropriate it into my life. I live a life of holiness. Your holiness, Lord. So when you're tempted to anger, fear, worry, appropriate Christ's provision. Lord, parang sinasabi ng mundo, mag-aalala na naman ako. Diba? Magagalit. O kaya gagawa ng sariling diskarte. Lord, I appropriate your provision. Diba, Lord? You supply everything. Lord, I appropriate provision in my life. When you feel you cannot do what Christ has called you to do, then by faith, access Christ's power. Parang, Lord, parang hindi ko kaya. Nararamdaman ko parang hindi ko kaya. Hindi. Lord, I appropriate your power in me. I can do all things through Christ who strengthens me. Christ's all-sufficient grace is always available. And that is the pathway to victory. The authority is the cross, the agent is the Holy Spirit, and the access is by faith. Dahil sa cross,
nagkaroon tayo ng kalayaan. Dahil sa banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng kakayahan at kailangan lang natin angkinin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So let's start appropriating it into our lives. Amen po ba? Amen. I hope that is going to help us in our walk with the Lord. Yan. Sige po. Uy, umabot tayo ng 50 ngayong gabi. Praise God. Praise God. Okay. Diyan po natatapos ang ating ngayon, Galatians chapter 2 verse 20. Alam niyo magandang ito. Balikan natin yung Magandang i-memorize ito. Let's start memorizing it. Sabi dito, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, the Holy Spirit. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. So the authority of the cross, the agent is the Holy Spirit, and we can appropriate it by faith. Amen ba? Amen ba mga kapatid? So, Amen. Meron ba tayong victory kay Christ? Can we live a victorious life through Jesus? Yes. Victorious na tayo. Kailangan na lang natin i-appropriate. And we have the Holy Spirit. Mga kapatid, by the way, ito ang gusto kong Kasi dati, nung bata-bata pa akong mananampalataya, akala kong Holy Spirit nandun lang sa mga pastor. Hindi totoo. Yung the same Holy Spirit na nasa mga pastor o mga nasa Bible teacher is the same Holy Spirit that is in you. Naka niyo? So, walang favoritism dito.